10:00 ng gabi nang matapos si Jelly sa kanyang OT dahil sa dami ng paperworks na pinapatapos sa kanya ng demonyo niyang boss. Sa 3 taon niya sa kumpanya ni minsan ay hindi pa siya sumaya sa trabaho dahil maliban sa naging tampulan siya ng mga masasamang espiritu, ang isang si Jelly na isang queen binuon at tinitingala ay isa na lamang employee ng isang sikat na kumpanya. Ang dating Jelly na may-ari ng napakalaking kumpanya ay naghihirap na ngayon. Sinong mag-aakala na ang isang high maintenance na babae ay nagko-commute na lamang ngayon? Ang dating dilag na hindi nakikipagsiksikan sa mga tao ay halos makipagtulakan na. Iyan ang naging buhay ni Jelly simula nang malugi ang kumpanya ng pamilya. Ang dating marangyang buhay ay nawala na parang bula at isa na lamang siyang office worker sa isang sikat na kumpanya. Halos magkanda kuba-kuba na siya sa pagbubuhat ng mga folder na kailangan niyang tapusin, ngunit hindi na kinaya. Kaya sa bahay niya na lamang ito gagawin dahil may isang bubuwit na naghihintay sa kanyang pagdating. Diyos me, yung buhay to. Kailan ba kasi magkakaroon ng jeep dito? Pakalayo-layo na sakayan. Sino kayang nag-imbento na nakakairitang batas na yan? Gigil niyang kausap sa sarili dahil ilang minuto pa siyang maglalakad pasakay ng jeep. Sana, masiraan ka na sa sasakyan tas maglakad ka sa initan para maramdaman mo ang hirap ko. Dagdag pa niya na tila baliw na nagsasalitang mag-isa. Mabuti na lamang at walang ibang tao sa paligid dahil siya na lamang kasi ang pauwi ng mga oras na to. Kung sino man ang buwisit na nagbawal na magpunta dito ng jeep, sana masarap ang ulam mo. Aniya, saka padabog na naglakad, ngunit sa kasamaang palad, 2 lalaki ang napansin niyang nakatayo sa may dadaanan niya. Gabi-gabi niyang napapansin ang 2 yon, ngunit hindi niya pinapansin dahil wala siyang dapat pakialaman. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang mapansin niya naman ulit ang isang magandang babae na dumaan doon. Sa kasamaang palad ay hinarangan siya ng 2 lalaki. Hindi na sana niya ito papansinin ngunit nagsimula ng ang mga lalaki na hawakan ng babae. Hindi rin kaya ng konsensya na nahayaan ito na bastusin ng 2 lalaking mukhang ipis. Hindi natiis ni Jelly at nilapitan niya ang mga ito. Anong meron dito mga pre? Baka pwede niyo naman ako isali. Maangas pa niyang sambit sabay akbay sa babae. Hindi naman pumalagang babae at ramdam ni Jelly ang panginginig dito. Sino nga ba ang hindi? Gabi na at 2 lalaki ang humarang dito. Sa layo ng sakayan ng jeep, kung nasan sila, walang makakatulong na iba rito. Pwede bang wag ka makialam dito, Bansot? Kami ang unang nakakita kay Chika Babe. Maghanap ka ng sarili mo. Usal ng lalaking may katabaan ngunit walang ipin ang unahan. Namintig ang sentido ni Jelly dahil sa panlalait sa kanya ng lalaki, kaya mas lalo siyang lumapit. Pakilakasan niya sinabi mo, hindi ko masyadong narinig. Huwag mong ilalapit masyado ang mukha mo dahil amoy imburnal yung bibig mo. Wala ba kayong mga trabaho at naging hobby niyo ang pagtambay dito? Akala niyo ba hindi ko kayo napapansin? Gusto niyo bang i-report ko kayo? Kaya pala nangangamoy patay na daga dito kasi dito kayo nakatambay. Maanghang pang dagdag ni Jelly na mas lalong nagpatindi sa galit ng 2. Anong sinabi mo, Bansot? Namumula na ang lalaki, ngunit hindi pa rin nakitaan ng takot si Jelly. Isa siyang gold medalist taekwondo player noon. Kaya sisiw sa kanya mga bastos na lalaki. Kaya niya itong lumpuhin nang walang kahirap-hirap kapag gumawa ito ng kalokohan sa kanila. Ang sabi ko, ikaw imburnal at ikaw mapanghe. Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi pa kayo umalis sa harap ko, sisiguraduhin kung makikita niyo si kamatayan ngayon mismo. Pananakot niya sa 2. Sa tingin mo ba natatakot kami sa'yo?
Sa liit mong yan, isang pisa ka lang namin. Kaya kung nakakaintindi ka ng salitang Tagalog, umalis ka na miss at iwanan mo sa amin ang babaeng yan. Matapang pa rin na sabi ng lalaki na halos hindi na huminga. Grabe, nananapak talagang baho ng bibig mo. Kahit ayaw ko mamatay mamatay ako sa amoy ng bunganga mo. 15 pesos lang ang toothpaste. Tapos, wala namang 30 pesos ang toothbrush tas hindi mo pa magawa. Panlalait ni Jelly, kaya sa galit ng lalaki, inambahan niya ng suntok ito at mabilis naman niya itong naiwasan. Sa isang iglap, nakahiga na ang dalawang lalaki habang tanga ng mga sikmura na tinuhod ni Jelly. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo ako susubukan. Patikim pa lang yan. At kaya ko kayong lumpuhin sa susunod kapag hindi niyo pa inalis sa harapan ko ang pagmumukha niyo. Pananakot ni Jelly kaya mabilis na nagsitakbuhan ng dalawa. Humiwalay na si Jelly sa babaeng hindi man niya tinapunan ng tingin. Ngunit pinigilan siya nito. Wala nang nagawa si Jelly kundi lingunin ng babae at kamuntika na siyang maatake sa puso. Sobrang ganda kasi ng babae na nasa harapan niya at walang binatbat ang kagandahang taglay niya. Maputing balat at ang malamanikang muka ay tila gusto nang malusaw ni Jelly sa nakikitang Diyosa sa harapan niya. Salamat ha. Hinihintay ko kasi si kuya kaya naglakad ako rito. Di ko naman alam na may masasamang tao. Anito. Ayos lang, walang problema. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang antayin natin yung kuya ko? Baka kasi bumalik sila ulit. At huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa sasakyan mo pa uwi. Ihahatid ka namin ng kuya Leonard ko. Kumisla pa ang mga mata ng babae kaya pakiramdam ni Jelly ay pinana ang puso niya. Kahinaan kasi ni Jelly ang mga taong may magagandang muka. Wala sa loob siyang tumango, kaya mas lalong ngumiti ng malawak ang babaeng nasa harapan. Kitang-kita ang pantay at mapuputi nitong ngipin. Daldal ng daldal ang babae habang si Jelly ay tahimik na sinisipat ang suot na relo dahil 1 oras na siyang kasama ng babae. Kailangan niya makauwi agad at makapagpahinga dahil mahaba-haba naman ang araw na kakaharapin niya kinabukasan. Alam mo ba na naghahanap ako ng babaeng mapapangasawa ng kuya Leonard ko? Matanda na kasi siya at kailangan niya na lumagay sa tahimik dahil sakit siya sa ulo. Pagkukwento nito. Bakit wala ba siyang nobya? Meron. Pero nang ikakasal na kasi sila iniwan daw siya ng babae. Hindi alam ni kuya ang dahilan kung bakit siya iniwan ng babae pero siguro dahil sa pagiging moody niya. Bakit naman siya iiwan basta-basta ng fiancé niya kung wala siyang nagawang kasalanan? Ani Jelly nang maalala niya ang nakaraan. 5 taon nang nakakalipas ng takasan niya ang fiancé niya dahil sa malaking problema na nangyari sa pamilya. Idagdag pa nang makita ito kasama ang first love kaya mas lalong lumaki ang apoy sa pagitan nila. Nang araw mismo ng engagement party nila ay hindi siya sumipot at basta na lamang umalis. Wala na rin siya naging balita sa lalaki hanggang ngayon. Sa lalim ng pag-iisip niya, hindi niya napansin ang pagparada ng isang makintab na kotse. Kundi pa siya tinapik ng babaeng nasa tabi, ay hindi niya mapapansin ito. Pero ang nakakagulat ay nang makita kung sino ang driver ng sasakyan. Ang kaninang tikom niyang bibig ay bumuka at nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa lalaking nasa harapan. Kuya Leonard, kanina pa kita hinihintay. Alam mo ba na pinagtripan ako ng 2 lalaking pangit kanina? Mabuti na lang at niligtas ako ni Jelly. Sabi pa ng babae. Halos itago ni Jelly ang sariling mukha, wag lang siyang makilala ng lalaki. Really? I'm sorry. Nadili lang ng konti ang dinner namin ni Gail. Sabi nito. Pumaling ang paningin ni Leonard sa babae dahil nagtatago ito sa sariling buhok. Nakipagkita ka na naman sa gold digger na babaeng yun? Kuya naman, parang hindi ka na natuto na manggagamit ang isang yun. Napag-usapan na natin ang tungkol dito, di ba?
Ramdam ni Jelly ang babala sa boses ng lalaki, kahit hindi naman sa kanya yun sinabi. Tumahimik naman ang babae at dahan-dahan na naglakad si Jelly upang makalayo, ngunit pinaglalaroan talaga siya ng lalaki nang biglang mahulog ang tangan niyang folder. Jelly? Bigkas ng lalaki na nagbigay ng matinding kaba kay Jelly. Ilang taon na ba ang lumipas nang huling sinambit nito ang pangalan niya? Jelly, halika rito. Papakilala kita kay kuya. Nataranta na si Jelly lalo nang hilahin siya ng babae at pilit na ipinahaharap kay Leonard. Nagtagpo ang mga mata nila at ramdam ni Jelly ang matinding kahihiyan habang ang lalaking nasa harapan niya ay may blankong ekspresyon. Hello? Long time no see? Awkward at kinakabahan niyang sabi dahil wala na siyang takas dahil nagtagpo na ang mga landas nila. Dahil ang lalaking nasa harapan niya ay walang iba kundi si Leonard, ang ex-fiancé niyang iniwan noon. Ang lalaking na mahal ng sobra pa sa salitang sobra. Ngunit dahil na rin sa problemang kinaharap noon, napilitan siyang iwanan nito. Isang linggo nang nakakalipas nang magtagpo sila ng dating kasintahan, pero hindi pa rin mawala sa isip niya kung paano siya tingnan ng lalaki. Aminado siya na siya ang nang-iwan, kaya wala siyang karapatan na masaktan. Pero ang tingin nito ng gabing yon ay hindi nagpatulog sa kanya dahil walang buhay at wala nang pagmamahal ang mga tingin na yon. Hoy, pang ilang buntong hininga mo na yan? Baka gusto mo munang i-share sa akin kung ba't lantang gulay ka? Ni hindi kang kumakain ng lunch ngayon, tas ni hindi mo pa alam ang chismis? Sabi ng kaibigan niya na si Ariela. Wala talaga akong gana ngayon dahil pagod ako sa trabaho ko. At hindi lamang yun, problemado din ako. Aniya, habang nakasubsob pa rin ang muka sa ibabaw ng mesa. Bakit? Tungkol pa rin ba yan sa ex-fiancé mo na na-meet mo ng gabing yon? Ano? Nagsisisi ka na ba dahil iniwan mo siya? Gaga ka kasi. Nasa ginto ka na, gumamit ka pa ng kamay. Hindi mo kasi maintindihan, Ariela. Kailangan kong gawin yun dahil nalugi na ang kumpanya ng pamilya ko. Tapos nahihiya ako kasi nga, hindi na kami bagay. At ayoko may masabi sa kanya ibang tao. Pero natanong mo ba siya kung may pakialam siya sa sasabihin ng ibang tao? Alam mo, isa ka talagang gaga. Hindi mo alam ang pinagdadaanan mo. Dahil lang sa mga isip na ibang tao. Hindi mo man lang inisip nun si Lennon. Sabi pa ng kaibigan matapos maupo sa tabi niya. Sa katapos na rin naman at wala na akong magagawa. Dahil ilang taon na ang lumipas, hindi na maibabalik ni Jelly ang nagawa noon. Lumaki na ang anak niyang siya lamang ang magulang. Tama, nagbunga ang pagmamahala nila at handa naman siya ipaalam sa lalaki, ngunit napag-alaman niya na nagtungo na ito sa ibang bansa. Hindi niya na maayos pa ang lahat dahil kagustuhan niya ang nangyari. Wala na talaga dahil baka may asawa at nobya na ang ex-fiancé mo. Kawawa lang si Lennon dahil hindi na talaga niya makikita ang daddy niya. Nandito naman ako at saka si Carl. Depensa niya sa kaibigan. Si Carl na naging sandalan niya ng mga panahong walang-wala siya. Si Carl na nagpapahiwatig ng pagmamahal ngunit hindi niya magawang tingnan. Alam mo naman na walang makakatalo sa totoong ama, di ba? Kung ano man ang nabibigay ni Carl sa anak mo ngayon ay hindi na magiging sapat sa susunod. Tumahimik silang magkaibigan dahil mas lalong lumalalim ang usapan nila. Babalik na sana sa pagtatrabaho si Jelly nang magtilian ng mga kasamang babae. Ang iba sa kanila ay dali-daling nagpaganda at ganoon din si Ariela. Maglagay ka ng lipstick, gaga ka. Baka sakaling mapansin ka ng bagong boss natin. Hindi mo ba nabalitaan na may bago tayong boss? At pumalit na ang anak nitong lalaki galing Amerika. Di ko alam dahil busy ako sa trabaho.
At saka ilayo mo yan sa akin. Hindi na ako bata para magpaganda pa. Sungit? Porket kasi Diyosa na ang ganda mo. Kaya ganyan ka nalang katapang. Maktol ng kaibigan. Wala pang 1 minuto nang bumukas ang pintuan ng department nila. Automatikong nagtayuan ang lahat at binati ang lalaking pumasok rito na nakasuot ng itim na business suit. Pero hindi nakagalaw si Jelly na makita kung sino ang nasa harapan niya. Sa pangalawang pagkakataon ay nagtama ang mga mata nila pero nilagpasan lang siya ng lalaki. Good morning everyone. I'm Leonard, ang bagong magiging boss nyo. Isa lang ang pakiusap ko sa inyo lahat. Yun ay ayusin nyo ang trabaho nyo. Wala sanang personalan o ungkatan ng nakaraan. Titig na titig si Leonard sa kanya nang sabihin yun. Nag-overthink lamang ba siya? O pakiramdam niya ay patama sa kanya ang sinabi ng lalaki? Bigla na lamang siya nakaramdam na matinding inis dahil sa sinabi nito. Napayuko siya dahil sa inis na nararamdaman. Anyway, sino ang representative rito? Kailangan ko siya makausap sa opisina, ASAP. Malamig na sabi pa nito sabay talikod. Mas lalong kinain ang kaba si Jelly dahil isa siya sa representative ng department nila. Itinulak pa siya ng kaibigan na si Ariela. Marahil hindi alam kung sino nga ba ang lalaking ito. Hindi niya kasi kailanman pinakita ang larawan ng binata. Ngunit base sa mukha ng anak niyang si Lennon, makikilala na kung sino ang ama nito. Dala ng matinding kaba, naglakad si Jelly patungo sa opisina ng lalaki. Walang ideya kung ano nga ba ang kailangan nito sa kanya. You may sit, Miss Jelly. Sabi pa niya na may halong lamig sa bawat pagbanggit nito sa pangalan niya. Gusto ko lang itanong kung kumusta ang trabaho ng bawat empleyado sa department mo. Maaasahan ba silang lahat? Walang nagbibida-bida? Anything like that na pwedeng magpatalsik sa kumpanya? Ayoko kasi na incompetent na employee. Wala naman sir. Lahat naman sila nagtatrabaho na maayos. Are you sure? Walang kahit na ano? Pamimilit pa nito ngunit umiling lamang si Jelly. Hindi niya maunawaan kung bakit ito tinatanong tungkol sa bagay nito. Pero isa lang ang alam ni Jelly. Hindi siya komportable. Yun lang ba itatanong mo? Pwede na ho ba akong umalis? May mga trabaho pa kasi ako kailangan tapusin. Lakas loob niya sambit dahil hindi niya matagalan ang tensyon sa pagitan nila. Not yet. Gusto kong pirmahan mo ang kontrata na to. Sabay lapag ng papel sa harapan ni Jelly. Noong una, labis ang pagtataka niya ngunit nang makita kung ano ito, nanlalaki ang mga mata ni Jelly na napatingin dito. Sa tagal niyang nagtatrabaho sa kumpanya, ni minsan ay hindi siya na-promote dahil na rin sa ganid niyang mga boss. Bakit nga ba hindi nakilala ni Jelly ang ama ng binata? Sa bagay, wala nga palang nakakaalam sa presensya niya dahil may ibang babaeng gusto ang pamilya nito. Isa na rin yun sa dahilan kaya mas lalo siyang napilitan noon na magpakalayo-layo. Hindi ko matatanggap to sir. Dahil sa tagal ko rito, hindi nila ako inalok tungkol sa bagay na yan. At saka may mas magaling sa akin na mas deserving. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa galing mo, sa hindi? Kung nararapat ba sa'yo o hindi? Hindi yun ang purpose ko rito, Jelly. Sabi ni Leonard na nagpatayo sa balahibo ni Jelly sa buong katawan. Isali pa ang titig ng binata na nakakapanlambot ng tuhod dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Para bang nakikita ang kaibuturan ng pagkatao niya, ang bawat sikreto na itinatago niya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang gusto kong mangyari, Jelly. Alam mo ang dahilan kung bakit. Makahulugang sabi nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Leonard. Pwede bang tapatin mo na ako? Ano ba talagang kailangan mo? Ikaw, Jelly. Ikaw ang kailangan ko rito. At ang paghihirap mo dahil sa pag-iwan sa akin ng walang lingon. Kitang-kita ni Jelly ang matinding galit sa mga mata ni Leonard. Ang puot doon, ang sakit at pangungulila. 5 taon na ang nakakaraan. At hindi na mahalaga kung ano nangyari noon. May dahilan ako kung bakit ako umalis. At kung bakit hindi na dapat ungkatin pa yon.
Aalis na ako, sir, kung wala ka nang sasabihin pa. Sumubok maglakad pa alis si Jelly nang marinig niya muling nagsalita ang lalaki. Pero hindi ko pa rin alam kung bakit mo ako iniwan nun. Pero isa lang ang alam ko. Gagawin ko miserable ang buhay mo tulad ng ginawa mo sa akin nun. Gusto kong maranasan mo ang sakit ng ginawa mo. Nagawa pang ngumiti ni Jelly ng tipid nang lumingon siya sa direksyon ni Leonard. Nagulat man ang lalaki ngunit hindi niya pinakita kung gaano ito nagulat. Bagkus, mas lalong pinatigas sa muka. Naging impyerno ang buhay ko. At kung ano man ang gusto mong gawin, sige lang. Saka na ito naglakad palabas ng opisina ni Leonard. Nahawi ni Leonard ang lahat ng laman ng ibabaw ng mesa niya, maski ang kanyang laptop ay nabasag. 5 taon na ang nakakalipas simula na maghiwalay sila ni Jelly. Nang hindi siya siputin ito sa engagement party nila dahil tumakas ito. Ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Leonard kung ano nga ba ang dahilan nito, kung bakit ito nagawa ng dalaga. Ngunit ngayong narito na ito, hindi niya nahahayaan pang makawala sa kanya ang babae dahil gagantihan niya ito. Isang araw, kinailangan ni Jelly na lumiban sa trabaho dahil kailangan niyang dumalo sa parent meeting para sa anak na si Lennon. Tumawag kasi ang guro nito na nakipag-away ang anak sa klase na unang beses na nangyari. Lennon, napag-usapan na natin tungkol dito, di ba? Bakit mo siya sinuntok? Hindi ba sabi ko naman sa'yo na bad yun? Pangangaral niya sa anak. Pero mama, siya naman kasi ang nauna sa amin. Siya yung unang nang insulto kaya lumaban ako. Katwiran pa ng anak. Pero sana anak hindi mo na binugbog. Paano ka na nito kapag na-kick out ka sa school na yon? Iyon ang pinakamagandang eskwelahan sa Pinas. Saka hindi ba sabi ko naman sa'yo na mas mabuting ipagdasal na lang umaaway sa'yo? Ma, hindi po kasi pwede na lagi na lang magpapasensya. Kasi mas lalong tumatapang sila eh. Nakita mo na ba ang mukha mo? Pangit na ang gwapo kong anak. Kunwari pang nagtatampo si Jelly sa anak. Ngumisi naman ang bata at saka nagpogi sign pa ito kaya nauwi sa halakhakan ng malakas. Matapos kasi ang meeting na yun ay nagpa siyang magtungo ang mag-ina sa Jollibee upang mag-lunch nang biglang makatanggap siya ng tawag. Ayaw pa niya itong sagutin nung una, ngunit napilitan siya na makatanggap naman siya ng mensahe. Aligaga siyang nagtungo sa bahay ni Leonard sa binigay nitong address. Iniwan na muna ni Jelly ang anak sa kapitbahay dahil urgent ito. Pawisan si Jelly at hinihingal nang makarating sa kondo ni Leonard. Naabutan niya ang lalaki na may kahalikang babae habang nakaupo sa mahabang sofa. Pakiramdam ni Jelly, umakyat lahat ng dugo niya sa ulo dahil sa nabungaran. Naghiwalay naman ang mga ito nang mapansin siya at isa lang ang pumasok sa isip ni Jelly. Ginagantihan siya ng binata at hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Papupuntahin ako dito para lang ipakita na naghahalikan kayo? Who is she, babe? Tanong pa ng babae na halata ang kulo sa loob. None of your business. Sa opisina ko. Malamig pang utos nito na hindi talaga nagustuhan ni Jelly. Hindi ko alam kung saan ang opisina mo dahil ngayon lang ako nakapunta dito. Bara ni Jelly kaya naman tumigil si Leonard sa paglalakad at matalim na tumingin sa babae. Itinikom na lamang ni Jelly ang bibig at sumunod sa opisina kasama si Leonard. Bukas pa ang unahang botones ng suot ng lalaki at may bakas pa ng lipstick ang gilid ng labi nito. Ngunit parang wala lamang ito sa binata at patay mali siya na nagkalkal ng kung ano sa mesa. Here. Saka nito binato ang makapal na folder sa direksyon ni Jelly. Mabuti na lamang at nasalo ito ng dalaga at hindi sumalbag sa lapag. Ano gagawin ko dito? Takang tanong niya dahil kung ito lamang ay pinunta niya rito ay magre-rebelde siya. Kainin mo. Piloso pa pang utos ni Leonard. Dahil isang masunurin si Jelly, wala siyang pagdadalawang isip na kinagat ang folder. Napangisi siya
nang makita ang gulat sa mukha ni Leonard na mabilis lumapit sa kanya. Kambing ka ba? Bakit mo kinakain? Oh God, 5 taon lang tayo hindi nagkausap. Kailan ka pa naging patay gutom? Bulyaw sa kanya ni Leonard, sabay agaw sa folder. Hindi pa nakagalaw si Jelly nang kabigin ng binata ang ulo niya at hawakan ng kanyang labi. Tila sinusuri ang bibig niya kung nagkaroon ba ito ng sugat, kaya mabilis siyang lumayo. Ang sabi mo, kainin ko, kaya sinunod ko lang naman ang gusto mo. Katwiran niya bago lumayo ng ilang dangkal kay Leonard. Ano ba talagang kailangan mo at pinapunta mo ako ngayong araw? May mga kailangan din kasi akong tapusin ngayon. Sana alam mo yun. Bakit? Nagtaka si Jelly sa patanong na sagot nito sa katanungan niya. Anong bakit? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo? Bakit mo ako pinatawag dito? Bakit mo ako iniwan sa ere, Jelly? Hindi yan ang pinunta ko rito, Leonard. Narito ako bilang sekretarya mo at hindi ex-fiancé mo na kailangan ayusin ang gusot sa nakaraan. Boss mo pa rin ako at sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo ba ako iniwan sa ere nun? Bigla ka na lang nawala na walang paalam. Sa tingin mo ba hindi masakit ang ginawa mo? Hinanap kita. Tapos malalaman ko na sumama ka kay Carl? Ramdam ni Jelly ang sakit at galit sa boses ni Leonard, pero hindi yun ang kinagulat niya, kundi ang pagdamay nito sa pangalan ni Carl. Carl? Anong kinalaman ni Carl sa nakaraan natin? Takang tanong niya dahil mukhang may iba pa itong pinaghuhugutan ng galit. Mas pinili mo siya, hindi ba? Nang gabing tutungo na ako sa Amerika, nakita ko kayo magkayakap habang umiiyak ka. Kung ganon, mas minahal mo talaga siya? Kaya ba nagawa mo akong iwanan sa mismong engagement party natin noon? Sa bagay, tama ka. Hindi ko na dapat pang tanungin na nakaraan dahil tapos na yon. Pero hindi ko nobyo si Carl. Lalo na hindi ko siya mahal o piniling mahalin. Kanina mo ba nabalitaan ang balitang yan? Nagsimula ng manginig ang kamay ni Jelly dahil sa nalaman. Nakaramdam siya ng konsensya na makitang nasasaktan ng lalaking nasa harapan. Hindi niya alam na malaki din pala ang impact nito pero bigla na lamang nag-flashback ang first love nito na si Gail. It doesn't matter anymore. Hindi mo naman magagawa ang bagay na yun kung minahal mo lang talaga ako. Minahal kita, Leonard. Really? Then tell me anong dahilan kung bakit mo ako nagawang iwanan noon. Tumitig na naman sa kanya ang mga mata ng lalaki na parabang kinakain ang buong lakas niya. Nalulunod siya sa maitim nitong mata na dati lang ay puno ng pagmamahal kung titigan siya. Ngunit ngayon, blanko lamang ang mga yun na parabang hindi na ito ang lalaking nakilala noon. Dahil kailangan. Hindi ko na maatim na tumagal pa sa'yo noon. Hindi mo ako maiintindihan dahil sa dami ng dagok na dumating sa buhay ko. Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi kita matatanggap porket nalugi ang kumpanya nyo? Nabaon ka sa utang ng dahil sa ama mong sugarol? Sa ina mong inabandona ka? Ganon ba kababa ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo, Jelly? Tagos sa buto ang sinabi ng lalaki sa kanya. Dahil alam nito ang lahat ng nangyari sa kanya noon. Nandiliit siya dahil rito. Kaya napayuko siya at tumitig sa makintab na sapatos ng lalaki. Sa palagay mo bibitawan kita dahil andon? Sa tingin mo ba hindi ko tatanggapin kung ano ka? Pero naging rason mo ang pag-alis, hindi ba? Hindi mo naisip na pipakiramdam din ako at nasasaktan din ako. Dagdag pa ni Leonard. Kaya napaluha si Jelly dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman niya. Sorry. Ang akala ko, yun ang solusyon sa lahat ng problema ko kaya umalis ako para hindi ka na madamay pa. Idamay ako? Pinili kita, hindi ba? Pero bakit hindi mo man lang ako pinili? Anong gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa'yo na wag mo akong iwan. May choice ka, Jelly. Pero mas pinili mo pa rin ang tapusin. Di naman sa ganun. Wala lang ang pagpipilian nun at saka dahil din sa first love mo na hindi mo magawang kalimutan.
Masakit yun sa akin, alam mo yan. Pero ano magagawa ko? Anong laban ko? Panay na ang patak ng mga luha ni Jelly. Matapos ang ilang taon na pagpapanggap na malakas, sa wakas, kumawala na ang lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim. Si Gail? Bakit hindi ka nagtanong? Bakit mo pinaabot pa sa nagkasiraan tayo? Bakit? Nagtanong ka ba? Tinanong mo rin ba kung sino si Carl sa buhay ko? Hindi, di ba? Yan ang problema sa'yo. Ang galing mong magsalita pag ako ang nakagawa ng mali, pero hindi mo man lang ako tinanong. Kung ayos lang din ba ang ginagawa mo? Huwag mong ibalik ang lahat ng sisi sa akin, Jelly. Doble ang bato ng sakit nang marinig yun ni Jelly. Natawa siya dahil ibang-iba na ang lalaking nasa harapan niya. Bigla pang bumukas ang pintuan ng opisina at iniluwan nito ang babaeng naging dahilan ng pag-aaway nila noon. Kinain ng matinding inseguridad si Jelly nang makita kung gaano kaganda ang dalaga. Kung gaano ito kapustura, lalo na ang galaw nito na halatadong galing sa marangyang pamilya. Ang babaeng nababagay lamang kay Leonard at hindi ang tulad niya. Leon, kanina pa kita hinahanap. Pero walang sumasagot sa baba kaya pumasok ako. Naistorbo ko ba kayo? Mahinhin ang pagkakatanong nito at sumulya pa sa kanya. Dumaan ang awas sa mga mata ng babae kaya nagawang punasan ni Jelly ang mga luha. No. How's your day, love? Malambing pang tanong ni Leonard na parang punyal na sumaksak sa puso ni Jelly. Akala niya noon, iyon ang pinakamasakit. Ngunit isang batang babae na nasa 4 na taon ang pumasok at yumakap sa paa ni Leonard. Daddy, I miss you, Daddy. Kinarga ni Leonard ang bata ng puno ng ingat at pinaulan na ng halik kaya naman humagikgik ang batang babae. Biglang sumagi sa isip ni Jelly ang anak na si Lennon at nakaramdam siya ng awa para sa anak. Miss, are you okay? Gusto mo ba ng tissue? Nag-aalalang tanong pa ng babae. Ito ang unang beses na nakita ni Jelly sa malapitan ng dalaga. Dahil sa larawan niya lang ito nakikita noon. Ngunit heto ngayon, kaharap niya na. Hindi, okay lang. Salamat. Sino na naman ang babae na yun, Leon? Huwag mo sabihin sa akin na makahulugan ang pagkakasabi ng babae na pinagkibit-balikat lamang ni Leonard. What? Fine, I'm sorry. Pagsuko pa ni Leonard. Parang isang anino lamang si Jelly sa harapan ng dalawa na may masayang pamilya. Nagsimula na naman manginig ang kamay niya, kaya naman kahit bastos, basta na lamang siya lumabas ng opisina. Paglabas niya ng kondo, doon naman bumuhos ang mga luha niya. Bakit kailangan pa niya makita ang bagay na yun na paulit-ulit na sumasaksak sa kanya? Iyak lamang siya ng iyak hanggang sa maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa. Nang makita yun ni Jelly, mabilis na itong sinagot. Mommy, uwi ka na po, gabi na. Malambing na utos ng kanyang anak kaya mas lalong sumama ang loob ni Jelly. Oh anak, uwi na si mama. Pigil na pigil ang bawat hagulhol niya. Sa kabilang banda naman ay si Gail, ang dating kasintahan ni Leonard, ngunit ang dahil sa pangarap nagawang umalis ni Gail. Naging mabuting magkaibigan sila ng lalaki hanggang ngayon. At ito ang tumatayong ama sa anak niya. Ngunit malinaw naman na wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ba siya yung fiancé mo? Yung babaeng iniyakan mo gabi-gabi? Pwede ba, Gail? Huwag ka nang sumabay sa init ng ulo ko ngayon? Inis na sabi ni Leonard dahil nakaramdam siya ng inis na makita na hindi man lang naging apektado ang babae kanina. Bakit ka na naman nagdala ng babae rito? Para pagsilosin siya. Ano sa palagay mo? High school kayo? Nasa nobela? Kung mahal mo pa siya, pwede mo naman siyang ligawan ulit. Iniwan niya ako. Anong gusto mong gawin ko? Maghabol na parang tanga. Kitang-kita naman sa mga mata mo na mahal mo pa siya. Bakit hindi mo lunukin muna sandali ang galit mo? Baka this time, tuluyan na siyang mawala sa'yo. Alam ko ang ginawa mo, Leonard. Nasabi na sa akin lahat ni Lara
At sana wag mo nang sayangin ang pagkakataon na to. Babala ni Gail at saka kinuha ang anak na natutulog sa bisig ng lalaki. Paano pa? Masaya na siya sa car na yan. Ni hindi man lang nga niya sinabi sa akin ang dahilan kung ba't niya ako iniwan noon, di ba? Palibasa kasi napakataas ng tingin sa sarili. Palagi na lang sarili niya ang iniintindi niya at hindi iniisip na hindi lang siya ang nasasaktan. Pero mahal na mahal mo pa rin. Kasi kung di mo na siya mahal, hindi ka aabot sa lahat ng kabaliwan na to. Ngayon gawin mo itong opportunity para makuha ulit siya. Dahil nakita ko naman kanina na may nararamdaman pa sa'yo ang babaeng yun. But how? Napangiti si Gail nang makita ang naging reaksyon ng kaibigan. Tama nga siya sa hula na itinatago lang ng lalaki ang pagmamahal sa pamamagitan ng galit niya sa babae. Kahit mahal na mahal talaga naman nito ang babae, dahil hindi lang nito alam kung paano yung sisimulan. Simulan mo kung paano kayo noon. Paano kami noon? Sa tingin ko hindi na maibabalik yun. Dahil matagal nang nawala yun. Sagot ni Leonard. Kung ganon, gumawa kayo ng bagong memories. Kung mahal mo siya, wala ka ng maraming paano. Gawin mo na lang, dahil kapag ikaw naunahan, sinasabi ko sa'yo. Ngumiti ng tipid si Leonard at saka niyakap si Gail ng sobrang higpit. Minsan na rin niyang minahal ang lalaking ito, ngunit hindi na ganun tulad ng dati. Gusto niya maging masaya ang binata. Dahil deserve dito ang masayang buhay. Dahil sa misunderstanding na dapat naman na pag-usapan at hindi basta-basta isasantabi. Bawiin mo ang babaeng mahal na mahal mo. Wag na wag kang gagaya kay Alberto na naging duwag. Wag mo nga ako itulad sa asawa mong gago. Maktol pa nito, kaya natawa na lamang si Gail. Hinaplos niya ang uluhan ng anak at hinalikan sa noo dahil mahirap lumaki ang batang walang ama. Ngunit habang pinagmamasdan ni Gail ang binata, ramdam niya na may isang taong umaasa sa presensya ng lalaki. Maging masaya ka at huwag ka magpapakain sa galit mo. Dahil alam mo sa oras na mawala na naman sa'yo ang mag-ina mo, wala ka nang babalikan. Para iyong switch ng ilaw na nagpagising kay Leonard dahil aminado siya na masama ang loob niya kay Jelly. Ngunit hindi niya itatanggi na hindi nagbago ang nararamdaman niya. Nang araw na sunduin niya si Lara, kahit malayo pa lang siya, tanaw na niya ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Dahil matapos ang ilang taon na nasa harapan niya ulit ang babae, parang magic at tila hindi nagbago ang nararamdaman niya kahit puno siya ng galit. Kaliwat kanan ang trabaho ni Jelly ng araw na yon. Kaya hindi niya nabigyan ng pansin ang sarili. Hindi niya mabilang kung ilang business meeting din ang dinaluhan kasama si Leonard nang walang pansinan. Basta ang nasa isipan ni Jelly ay matapos sa mahabang trabaho ngayong araw. Magpahinga ka muna kaya. Pansin ko 1 linggo ka nang tutok dyan sa trabaho ang pinapagawa sa'yo ni boss. Hindi ka na nag-lunch. Baka naman magkasakit ka na ng tuluyan yan. May pag-aalalang sabi ni Ariela. Tulad ni Jelly, marami din itong hawak na project na kailangan din itong matapos on time. Ayos lang ako. At saka kailangan ko makauwi na maaga ngayon. Dahil ilang araw na ako nagpapasuyo kay Carl para alagaan si Lennon. Nahihiya na ako dun sa tao dahil may trabaho din siya. Pero kumain ka muna kaya. Alam ba ni boss na halos wala ka ng pahinga sa mga pinapagawa niya? Namumutla ka na talaga, Jelly. Tignan mo yung ilalim ng mata mo, sobrang nangingitim na. Ayos lang ako. Sige, natapusin mo na yung trabaho mo. Dahil alam ko na marami ka pang kailangan tapusin. Sabi ni Jelly at muling tumutok sa harapan ng computer. Ilang minuto lamang ang nakakalipas nang maramdaman niya ang pagsakit ng ulo kaya huminto muna siya saglit. Hinilot-hilot at panandali ang tumayo upang kumuha ng maiinom sa may pantry, pero bigla na lamang siyang napasapo sa sariling ulo. Mabuti na lamang at nakakapit siya sa pader, kaya hindi siya tuluyang natumba. Sa kabilang side naman ay si Leonard na sisilipin sana ang dalaga dahil ilang araw na itong sub-sub sa trabaho. Balita niya ay hindi na nakakakain ng maayos ang dalaga, kaya kahit paano ay binawasan niya ang trabaho nito. Pero mas lalo lamang isinubsob dito ang sarili sa mga ginagawa.
Napansin niya si Jelly na nanghihina na nakatayo sa gilid ng hallway. Mabilis na itong nilapitan upang tanungin kung maayos lang ba ang lahat. Ayos ka lang ba? Di ba sinabi ko naman sa'yo na tama na muna ang pagtatrabaho? Ilan bang anak ang binubuhay mo at di mo magawang bigyan ng oras ng sarili mo? May galit sa boses ni Leonard nang sabihin yun sa dalaga. Pwede ba? Kaya ko ang sarili ko. Kaya mo? Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon? Ni hindi ka na nga makatayo ng tuwid. Bitawan mo ako at kaya ko ang sarili ko. Pagmamatigas ni Jelly at inalis ang brasong hawak ni Leonard. Napatiimbagang si Leonard dahil sa katigasan ng ulo ng babae. Dahil maliban sa nanghihina ito ay inaapoy na din ito ng lagnat. Pwede mo wag kang makulit? Wag mong paganahin ang katigasan ng ulo mo. Hindi mo ba nararamdaman ang sarili mo? Sobrang init mo na pero hindi mo man lang pinagpahinga ang sarili mo. Bakit ikaw? Ang kapal na mukha mo mag-alala sa akin kahit wala naman akong pakialam sa opinyon mo. Namumula na ang pisngi ni Jelly dahil hindi na biro ang lagnat nito. I do care for you. Bakit ba ang tigas mo? Ba't di mo na lang sabihin kung bakit ka umalis noon para tapos na sana ang problema natin? Bulyaw ni Leonard na mas lalong nagpainit sa ulo ni Jelly. Do I care? Ba't di ka na lang bumalik sa pesting babae mo, ha? Bakit mo ba ako pinakikialaman? Bakit hindi mo na lang problemahin yung Gail mo? Ikaw may kasalanan kung bakit nagkakasakit ako ngayon dahil sa dami ng trabaho na binibigay mo sa akin. Kaya wala na akong pahinga matapos lang ang lahat ng yon. What? Hindi ba nakarating sa'yo na enough na ang trabaho mo kung ano man sa araw na yon? Hindi ba nakarating sa'yo na hindi mo kailangan tapusin ang mga yon? Pagtataka ni Leonard. Ngunit hindi nakinig si Jelly. Basta na lamang siya kumawala sa hawak ni Leonard at saka naglakad pabalik sa pwesto. Sumunod naman sa kanya ang lalaki at nadatnan pa sila ni Ariela na nanlalaki ang mga mata at nagtataka kung bakit sinisigawan ni Jelly ang boss nila. Pwede bang umalis ka na? May trabaho pa ako. At saka hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya utang na loob. Umalis ka na. Mag-uusap tayo mamaya. At ayaw ko ng attitude mo, Jelly. Boss mo pa rin ako kahit naging ex-fiancé mo ako. Sabi ni Leonard sabay sibat sa department ni na Jelly. Nakanganga si Ariela at nabitawan pa nito ang hawak na tinapay dahil sa narinig sa boss nila. Nagtatanong ang mga mata niyang tumingin kay Jelly, ngunit umiwas lamang ng tingin ng dalaga. Don't tell me. Wag mo nang alamin, chismosa ka rin talaga. Jelly, kaibigan mo ako. Kaya natural lamang na alamin ko ang lahat ng tungkol sa'yo. So siya nga, siya ang ama ni Lennon. Siya ang fiancé mo na iniwan mo ng gabing yon. Gosh, ba't di mo sinabi sa akin na isa pala siyang mayaman, hot at yummy? Ang swerte mo, loka ka. Pinanlakihan ng mata ni Jelly ang kaibigan dahil sa lakas ng boses nito. Panaytili din kasi ito na parang wala silang kasama. Hinaan mo nga yung boses mo, ang lakas-lakas. At saka, saka ko na ikukwento sa'yo ang lahat. Kailangan ko nang kunin ang anak ko kay Carl. Dahil ilang araw na siyang nandun. Tara na, dahil mahaba-haba ang pag-uusapan natin. Aya ni Ariela. Tinitignan lamang ni na Gail at Lara si Leonard na nagiinom. At galit sa isang tabi. Simula kasi na umuwi ito galing kumpanya, ay ramdam nila ang galit nito. Hindi naman makapagtanong ang dalawang babae dahil takot silang masinghalan. Ano pa bang kulang sa akin, ha? Gusto ko lang naman makipag-usap ng maayos sa kanya, pero nauwi sa pagtatalo. Ani Leonard sabay laklak ng alak. Baka naman kasi pinagtaasan mo ng boses, o baka naman kasi inangasan mo. Tapos magtataka ka kung bakit galit sa'yo. Sagot ni Gail. Hindi ba dapat magalit ako? Dahil ako ang iniwan niya nun? Maliban sa napahiya ako, nasaktan ako, pero hindi pa rin niya masabi kung ano ba talagang dahilan niya nun. Bakit mo pa kasi gustong alamin na naging dahilan niya nun? Hindi ba sapat ang isipin mo ang kasalukuyan? Sabi naman ni Lara. Hindi niyo kasi ako maintindihan. Mas lalo kang hindi maiintindihan ni Jelly dahil naabutan ka niyang may katukawan sa kondo mo. Tapos, nakita pa niya ako. Kaya wala ka na talagang pag-asa niyan. Lalo na sa kanya. Hindi ba dapat ako magalit kasi mas pinili niya si Carl kaysa sa akin? Bakit? Wala na ba akong karapatang magalit? Masaktan? Napailing ang dalawang babae dahil sa katigasan ng ulo ng lalaki.
Hindi rin nila maitama ang baluktot nito pag-iisip dahil mas nangunguna ang pride nito. Hindi nila masisisi si Jelly kung iiwasan niya ang lalaki dahil napakatigas nito. Alam mo, mabuti pang ligawan mo na lang siya ulit. Iparamdam mo na seryoso ka at handa kang itama ang lahat. Hindi ka kasi nakikinig sa mga pangaral ko kaya ka napapahamak. Hindi naman ganun kadali yun. Wala naman talagang madali. Simula bukas, ayusin mo yung buhay mo. Dahil nagsasawa na kami ni Lara sa'yo. Sabi ni Gail at saka nagpatuloy sa ginagawa. Hinayaan nila si Leonard sa pag-iinom dahil hindi naman nila ito mapipigilan. 11:00 na ng gabi nang makarating si Jelly sa kondo ni Carl. Kinailangan niyang mag-overtime dahil na rin sa dami ng paperworks niya. Pupungas-pungas pa si Carl nang buksan ng ang pintuan. Carl, pasensya na kung ngayon lang ako ha. May kinailangan kasi akong tapusin na project. Nasaan si Lennon? Iuwi ko na sana siya. Salamat ha. Pasensya na talaga. Paghingi ng paumanhin ni Jelly. Alam mo naman na hindi ka na iba sa akin, di ba? Saka masaya ako na alagaan si Lennon. Parang anak ko na kasi yan, kaya ayos lang. Nga pala, nag-dinner ka na ba? Ipagluluto kita. Alok pa ni Carl at mas niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan. Ngumiti lang ng tipid si Jelly dahil ayaw na itong mag-abala pa. Hindi na, kumain naman ako bago pumunta dito. Kukunin ko lang sana si Lennon at salamat talaga. Dumiretso si Jelly at Carl sa guest room at naroon nga ang anak niyang si Lennon na mahimbing ang tulog. Hinalikan nito sa uluhan ni Jelly habang malambing na ginigising. Hindi itatanggi ni Jelly na pinaghalong siya at si Leonard ang itsura ng anak. Kung ano ang bait ng anak niya, ay ganoon ang ama nito. Masakit man para kay Jelly na hindi maipakilala ang anak nito sa sariling ama, ngunit mas hindi niya kakayanin na malaman ng anak ang pamilya ng ama. Mama, sinusundo niyo na po ako, wala na po kayong work? Tanong pa ni Len nung nakagigising lang. Wala na anak, pasensya na ha. Masyadong naging busy si mama sa trabaho niya. Uwi na tayo? Ayos lang po mama, big boy na po ako kaya okay lang. Tumayo pa ang sariling anak sa kama at saka umaksyon na big boy na raw ito. Hindi napigilan ni Jelly na matawa dahil sa kalokohan ng anak. Ito lamang ang naging dahilan kaya nagawa niyang magpatuloy sa buhay. Kahit na puro paghihirap lang ang naranasan niya. Tara na anak, uwi na tayo. Kinalong niya ang anak at saka sila lumabas ng silid. Naroon si Carl na puno ng awa ang mga mata. Kahit hindi ito magsalita ay alam ni Jelly ang nasa isip ng lalaki. Jelly, wag na lang natin pag-usapan Carl. Kasi wala naman ako magagawa. Inunahan na niya ang lalaki dahil alam niyang nakarating na rito ang balita na boss niya ang dating fiancé. Nagkita kami ni Leonard sa isang dinner party noong makalawa. Pero mukhang hindi niya ako nakilala. Hindi habang buhay maitatago mo ang anak mo sa kanya, Jelly. Anong gagawin mo kapag nalaman niya ang tungkol sa anak mo? Paano ka na? Paano na ang anak mo? Pakiramdam ni Jelly ay may batong humarang sa lalamunan niya. Dahil hindi rin niya alam kung ano ba dapat ang isagot. Hindi niya naisip ang tungkol sa bagay na yon. Pero alam niyang darating ang araw na malalaman ni Leonard ang tungkol sa anak nila. Isa sa mga kinatatakutan niya mangyari ay ang kunin ng anak sa kanya. Gusto ko lang sabihin na bakit hindi niyo subukan ulit? Bakit hindi mo siya kausapin? Hindi habang buhay tatakasan mo na lagi ang problema mo. Tapos na ang nakaraan. Kung ano man yun, tapos na yun. Pwede kayong magsimula muli, Jelly. Paano? Hindi na akong gusto niya makasama, Carl. Mahalaga pa ba kung malaman niya ang anak namin? May pamilya na siya at may isang anak tapos gusto mo guluhin ko sila? Awang-awa ako sa anak ko dahil hindi ko man lang may pakilala sa sariling ama. Pero ayoko makasira ng pamilya lalo na at nakikita ko naman silang masaya. Paano ka nakakasiguro? Inalam mo ba? O naniwala ka lang sa nakita ng mga mata mo? Minsan, Jelly, kailangan mo rin gamitin ang bibig mo para magtanong. Ang tenga mo naman para makinig. At ang damdamin mo para maunawaan ang lahat. Huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan. Pero maniwala ka sa akin.
na baka ngayon sumaya ka na, lalo na ang anak mo. Mahabang litanya ni Carl. Hindi na nagsalita si Jelly dahil tahimik lamang siyang naglakad palabas ng kondo ng binata. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Carl ay parang punyal sa puso niya. Tama ito. Ngunit ayaw niyang masaktan kaya mas pinili na lamang niyang iwasan ng lahat. Tara na. At saka punasan mo na ang luha mo. Baka makita pa ng anak mo yan. Sabi ni Ariela nang makarating na siya sa sasakyan ng kaibigan. Pinunasan niya ang luha at saka tipid ng ngumiti bago sila pumasok ng sasakyan. 6:00 pa lang ng umaga, maagang pumasok si Jelly sa trabaho dahil may nangyaring hindi magandang sales ng kumpanya. Sa nabasang report ng sales last month na 2 milyon ang nawawala at hindi nila yun napansin noon. Pero paano? Maayos ang pagkakagawa ko ng report ko at sales. Kaya paano nawala ng 2 milyon? Saan naman mapupunta yun? Kausap niya sa sarili dahil kahit anong gawin niya, ay totoong nawala ng 2 milyon. Jelly, pinapatawag ka ng boss opisina. Sabi pa ng kasamahan niya, nakakapasok lang sa department nila. Aligaga siyang pumasok papuntang opisina ng lalaki at nakita niya itong seryoso habang nakatingin sa report. Akala ko ba maayos ang competition ng sales last month? Bakit nawawalan tayo ng 2 milyon, Jelly? Hindi man galit ang boses ng lalaki pero hindi mapigilan ni Jelly ang manginig sa takot. Hindi ko rin alam. Pero sinigurado ko naman na maayos ang lahat. Really? Ba't ganito ang lumabas? 2 million is not a joke, Jelly. 2 milyon ang nawawala sa kumpanya natin. At hindi yun basta ordinaryong pera lang. Dahil para din sa inyo yun. Mas lalong yumuko si Jelly dahil sa matinding kahihiyan. I'm sorry. Hinging paumanhin niya dahil wala naman siyang may pambabayad kung sakali. Hindi masusolusyonan ng sorry mo ang problema ng kumpanya. Kailangan bayaran mo ako ngayon din dahil sa pagkawala ng pera na yan. Tandaan mo ikaw ang humahawak na records natin. Pero wala akong ganong kalaking halaga. Dan papayag ka ba sa hihingin ko sa'yo? Ani Leonard sa seryosong boses na nagpakaba naman kay Jelly ng matindi. Ano ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Dahil wala naman talaga akong kinalaman sa perang yan. At hindi ko kailangang bayaran yan. Dahil matapos kong ibigay sa'yo ang report, tapos na yon. Buong tapang na sagot ni Jelly. So sinasabi mo ba ay ako ang kumuha ng pera sa sarili kong kumpanya? Hindi naman sa ganun. Pero bakit hindi mo maisip na anong gagawin ko sa 2 milyon lang kung pwede namang mas malaki? Si Leonard naman ngayon ang napataas ng kilay dahil sa sinabi ni Jelly. Gusto man niyang matawa sa ngayon ngunit kailangan niyang ipakita na matapang siya. Kahit gusto na niyang daluhan ng babae at siilin ito ng halik. Ngayon lamang kasi siya nagkaroon ng pagkakataon na mas matitigan ng dalaga. Ganoon pa rin ito kahit 5 taon ang nakakalipas. Ngunit mas lalo itong gumanda. Mula sa hugis pusong muka, mapupulang labi, lalo na ang makinis itong muka. Ikaw ang humawak dyan, Jelly. Ikaw ang pumirma dyan, tas sasabihin mo wala kang alam? Kailangan mo ibalik ang lahat ng pera na nawala ngayon din. Hindi nga sabi ako ang kumuha. Bakit ba kasi ang kulit mo? Ba't ko naman kasi kukunin ng 2 milyon? Kung ako ang kumuha niyan, hindi mo na ako makikita ngayon. Inis na sigaw ni Jelly sa lalaki. Mas lalo lamang siyang nainis dahil para bang pinagtitripan siya ni Leonard. Mula sa nakangisi nitong mga mata na nakatingin sa kanya, gusto niyang basagin na mukha nito na wala na siyang makitang pangit. Hindi mo ba nakikita na ikaw talaga ang may hawak niyan? Kung ano man ang nangyari dyan, ikaw mananagot. Anong gusto mo gawin ko? Ibenta ang lamang loob ko? Yun ba gusto mo? Baka naman gusto mo ibenta ko ang bahay ko. Sinasabi ko sa'yo, walang-wala ka mapapala sa akin. Di naman yun ang gusto ko. Eh ano nga? Pwede ba bilisan mo na? Marami pa kasi akong tatapusin. Naiinis na sabi ni Jelly dahil hindi niya kinakaya makasama ang lalaki sa isang silid. Dahil kahit anong pigil niya sa nararamdaman, ay hindi niya na magawa pa. Kahit matagal nang nakakalipas nang iwanan niya ito, hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman niya para kay Leonard. Date me. Gusto kong i-date mo ako kahit 1 beses lang. Nagbalik sa wisyo si Jelly nang marinig yun sa lalaki.
Pakiramdam niya ay nabingi siya o baka naman dinadaya lang siya ng tenga niya. Hindi kita narinig. Pwedeng pakiulit? Aniya. Tumayo mula sa swivel chair si Leonard at lumapit kay Jelly. Isang dangkal na lamang ang layo ng mukha nila. Pakiramdam ni Jelly ay nawalan siya ng lakas nang mas matitigan ng gwapong mukha ng lalaki. Ang sabi ko, date me. Ngunit kaysa kiligin, mas lalo lamang nakaramdam ng galit si Jelly nang maalala si Gail at ang anak nitong babae. Nag-init ang ulo niya dahil sa disappointment na nararamdaman. Niloloko mo ba ako? May asawa ka na't anak? Hindi ka pa talaga nakontento? Kailan ka pa naging ganyan? Nagagawa mo lokohin si Gail? Ang kaninang malapit na mukha ni Leonard ay lumayo at saka muling bumalik sa swivel chair. Hindi pinansin ang sinabi ni Jelly bagkus. Kinuha ang cellphone at merong denial doon. Yes, ba't ka napatawag? May kailangan ka ba? Kilalang kilala ni Jelly kung kaninong boses yon. Yeah, I love you. Pwede bang tayo na lang? Sabi ni Leonard na nagpasinghap kay Jelly. Ilang katulbang na singhot mo at sinasabi mo na naman yan? Ilang beses na ba to, Leonard? Ba't di mo na lang gawa ng paraan na mapaibig si Jelly nang hindi mo na ako pinipeste? At saka hindi pa nga ako sinusuyo ng asawa ko, dadagdag ka pa. Galit na sabi ng babae sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay ni Jelly sa nalaman. Napayuko siya dahil sa panginginig ng tuhod niya. Ito ba ang sinasabi ng kaibigan at ni Carl? Nagamitin ko ang tenga ko? Dahil baka meron ako hindi alam? Ano ba ang dapat niyang maramdaman? Ano, pwede na ba kitang yayain sa isang date? Push me away o kung ano pa ang gusto mong gawin pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka na sa akin at mahalin mo ko. Matigas na sabi ni Leonard na nagpatunganga kay Jelly. Nakakalat ang mga gandang damit ni Jelly sa ibabaw ng kama habang si Ariela ay hindi madistorbo dahil sa paghahanap ng maayos na damit. Simula kasi malaman ng kaibigan na inanyayahan siya ni Leonard sa isang date, ay aligaga itong naghanap ng susuotin niya. Habang si Jelly ay may malalim na iniisip dahil kagabi pa niya iniisip kung tama ba ang gagawin niya. Hoy Jelly, huwag kang tumunganga dyan. Tulungan mo ako maghanap na isusuot mo dahil chance mo na to para maibalik ang pag-iibigan yung naudlot. Napansin ni Ariela ang pananahimik ni Jelly kaya muli niya itong binalingan ng tingin. Napansin niya ang titig ng babae sa anak nito na naglalaro sa iPad. Alam na agad ni Jelly ang nasa isip ng kaibigan kaya tahimik siyang lumapit dito at umakbay. Alam ko ang nasa isip mo. At ang masasabi ko lang, gawin mo kung anong nakakapagpasaya sa iyo at sa tingin mong makakapagpasaya sa anak mo. Kung ano ang tama at kung ano ang nararapat gawin. Pero paano kung hindi niya tanggapin ang anak ko? Paano kung itanggi niya sa kanya ang bata? Paano na? Paano ko ipapaliwanag sa anak ko yun? Naroon ang takot kay Jelly na baka masaktan ng anak niya. Hindi siya sigurado kung tatanggapin ba siya ni Leonard. Ngunit umaasa siya na kahit anak na lamang nila. Lumakas kasi ang loob niya na sabihin sa lalaki ang tunay na lihim dahil nalaman niya na wala namang relasyon ng dalawa. Gusto niya ipakilala ang ama sa anak kahit maliit lang ang tsansa na matatanggap ito ng lalaki. Ano ka ba naman? Sino bang tatanggi sa anak mo? Madalino na ta, sobrang gwapo pa. Maniwala ka sa akin na matatanggap ka ng boss natin, lalo na ang anak mo. Anak niyo? Anak niyong dalawa yan. Kaya, huwag ka na mangamba. Kung hindi man, may karapatan naman talaga siyang magalit. Pero huwag kang lalayo. At huwag mo nang takasan simula ngayon. Pangangaral ni Ariela na bumukas sa isipan ni Jelly. Ngumiti siya ng napakalawak at nagpa siya na ngayong gabi tatapusin niya na lahat ng misunderstanding sa pagitan nila ni Leonard. 2 oras ang tinagal ng pag-aayos hanggang sa makatapos sila. Isang magandang bodycon dress ang suot ni Jelly na tinernohan ng dress, konting make-up na nagdipi na lamang sa ganda niya. At ang anak niyang si Lennon ay gwapong-gwapo sa suot nitong tuxedo. Ariela, hindi kaya mauuwi sa awayan to? Paano kung magalit siya? Nanginginig at nanlalamig ang kamay ni Jelly dahil nasa harapan na sila ngayon ng sikat at mamahaling hotel. Loka, ngayon ka pa ba aatras?
kung kailan andyan ka na. Ako nang bahala kay Lennon. Ihahatid ko siya sa room kung asan kayo. Dapat mag-text ka agad, okay? Pero, Mama, kaya mo po yan. Singit bigla ng kanyang anak na si Lennon. Lumakas tuloy ang loob ni Jelly dahil sa sinabi ng anak. Hinalikan niya muna ito bago siya naglakad papasok ng hotel. Nang makita siya ng mga nasa front desk, mabilis siyang ginabayan hanggang makarating sa top floor. Bumulaga sa kanya agad ang nakatalikod na figura ni Leonard habang may tangan na napakalaking bulaklak. Sa paligid ay nagkalat ang rose petals, mga kandila na may kakaibang bango at ang mesa sa gitna nito. Gustong maiyak ni Jelly dahil hindi niya inaasahan ang madadatnan. Flowers for you? Nakangisipang sabi ni Leonard bago inabot ang bulaklak, pero naroon ang saya at paghanga habang nakatingin kay Jelly. Akala ko ba kondisyon lang ito dahil sa nawalang 2 milyon? Ba't ganito? Ano ibig sabihin nito? Hindi ba pwedeng magbago ang isip? Hindi ba pwedeng gusto ko na itama ang lahat? Hindi ba pwede yun, Jelly? Ano ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Kinuha ni Leonard ang kamay ni Jelly at saka yung dinala sa labi upang halik-halikan ng paulit-ulit. Hindi alam ni Jelly kung ano ba dapat ang mararamdaman niya sa ginagawa ng lalaki. Titig na titig siya sa nakapikit na mga mata nito hanggang sa unti-unting dumilat. Sumalubong sa kanya mga mata ni Leonard na namumungay. Hindi ko na kailangan na nakaraan nun, Jelly. Hindi na ako interesado na malaman kung anong nangyari noon. Kung bakit mo ako iniwan o kung ano man ang rason mo, I don't care. Ang mahalaga ngayon sa akin, ikaw na nasa harapan ko. At tinititigan ako tulad ng titig mo noon ng puno ng pagmamahal. Hindi na mahalaga sa akin na nakaraan, Jelly. Pwede bang ayusin natin to? Ang tagal kitang hinintay. Sobrang tagal. Pumatak ang mga luha sa gilid ng mata ni Leonard nang sabihin yon. Pwede ba? Ayusin na natin? Huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Mahal kita. Mahal kita hanggang ngayon. Hindi na rin napigilan ni Jelly ang pagbuhos ng mga luha niya. Hindi niya maiwasan ang tingin ng lalaki na paulit-ulit binibigkas ng salitang mahal kita. Leonard, ang totoo niyan, mahal pa rin kita at hindi yun nagbago. Pag-amin na ni Jelly dahil wala na siyang nakikitang dahilan upang itanggi pa ang nararamdaman. Mahal kita. Mahal ko kayo nile. Sir! Sir! Pasensya na po sa istorbo. Pero may batang lalaki kasi nakabasik sa isang shelf ng mga alak natin. Di po sana namin kayo gustong istorbohin pero kamukha niyo po kasi yung batang lalaki na umiyak sa labas ngayon. Sabi ng waiter. Namilog ang mga mata ni Jelly at kumabog ng sobrang bilis ang puso niya. Dahil baka si Leno ng anak niya ang tinutukoy nito. Kamukha ko? Ano ibig mo sabihin? Takang tanong ni Leonard. Nasaan yung bata? Nanginginig na tanong ni Jelly. Sinamahan sila ng waiter hanggang sa makarating sila sa sinasabi nitong binasag ng batang lalaki. Tama nga ang hula niya. Anak niya ito na umiiyak habang si Ariela ay naluluha na rin habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Nilapitan agad ni Jelly ang anak at hinawakan ng namumulang pisngi. Baby, ano nangyari? Sabihin mo kay mama ko ano nangyari. Nag-aalalang tanong niya sa anak. Sa likuran ni Jelly ay naroon si Leonard na pinapanood ang babaeng mahal at ang batang lalaki na umiiyak na kamukha niya at ni Jelly. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng lukso ng dugo at ang kaba habang nakatingin sa dalawa. Unti-unting nabuo ang sagot sa katanungan na nasa isipan niya habang nakatingin sa mga ito. Hindi ko naman po sinasadya. Nadapa lang po kasi tinulak ako ng babae. Sumbong ng batang lalaki kay Jelly. Hindi ka naman nasaktan, anak? Wala ka namang sugat kahit saan? Sabihin mo kay mama. Aligagang sinuri ni Jelly ang katawan ng anak. Wala po. Sagot ng bata at saka ito tumingin sa kanya. Nagtagpo ang mata nila ni Leonard at ng batang lalaki. Sinipat pa rin ni Jelly ang mga ito at may ngiti itong malungkot habang tangan ng bata. Anak ko? Dalawang salita pero hirap na hirap si Leonard. Bumigay ang tuhod ni Leonard nang tumango si Jelly sa kanya. Bakit?
Bakit mo tinago ng sobrang tagal, Jelly? Bakit? Puno ng sakit na tanong niya sa babae. I'm sorry. I'm sorry talaga. Luha na lamang ang naisagot ni Jelly sa luhaang si Leonard. Wala nang salita ang nangyari sa kanila hanggang sa makasakay sila sa sasakyan. Nakakarga sa kanya ang anak habang yakap ito ng mahigpit. Tahimik lamang si Jelly at minapakiramdaman ng lalaki. Ramdam niyang galit si Leonard, kaya mas lalo siyang kinain ng takot hanggang sa makarating sila sa mansyon ng lalaki. Ibinigay na muna ni Leonard ang bata sa mayordoma ng mansyon dahil tulog ito. Mag-usap tayo, Jelly. Malamig na utos ito kay Jelly, kaya mas lalong kinain ng takot ng babae. Huwag mong kunin sa akin ang bata, please. Sorry kung tinago ko siya sa'yo. Kasi akala ko makakasira pa ako ng pamilya mo. Kayo ni Gail, kaya tinago ko na lang. Umiyak si Jelly pero wala na siya makitang emosyon sa mukha ni Leonard. Kung di ko pa ba ginawa to, hindi mo sasabihin sa akin tungkol sa bata, ganun ba? Hindi. Kaya nga siya nandito eh. Kasi, sasabihin ko naman, hindi ko lang nasabi dahil akala ko may pamilya ka na. Akala ko makakasira ako ng pamilya at ayaw ko masaktan ng anak ko. Ang daddy niya ay may ibang pamilya na. Yun na alam kong paraan eh. Napanatilihin na wala siyang alam sa'yo. Sorry. Please wag mong kunin ng anak ko. Please. Pagmamakaawa ni Jelly habang nakakapit kay Leonard. Hindi ko kukunin sa'yo ang anak natin. Nakaramdam ng ginhawa si Jelly. Dahil kukunin ko kayong dalawa. May dahilan na ngayon para hindi na kita pakawalan pa. Naintindihan mo? Hindi na kita pakakawalan. Kayo ng anak natin. Sabi ni Leonard na mas lalong nagpaluha kay Jelly. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Leonard sa babae. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng babae dahil sa takot na baka kunin niya ang anak nito. Mas lalo niyang hinigpitan ng yakap at pinaramdam na magiging maayos lang ang lahat. Isang linggo na ang nakakalipas na maging maayos ang pamilya ni Jelly at totoo ang sinabi ng binata. Hindi nito kinuha ang anak niya bagkus mas naging maayos ang samahan nila. Ang masasabi ni Jelly, isa na siyang masayang ina at meron na siyang buong pamilya. Akalain mo, mabait talaga ang Diyos dahil tinupad niya ang hiling ng anak mo na makasama ang daddy niya. Sabi ni Ariela, nakatabi si Jelly ngayon dito sa park habang pinapanood ang mag-ama ni Jelly na naghahabulan. Kung di mo siguro ako pinilit at di mo binuksan ang isip ko, hindi ko makikita ng ganyang kasaya ang anak ko. At hindi rin kita makikita na ganyan kasaya, Jelly. Dagdag pa ni Ariela. Kung hindi ba ako nagbabaka sakali, hindi ko ba mararanasan to? Kung di ba ako naging matapang? Kasi kung naging duwag ba ako, habang buhay ko nalang itatago ang anak ko sa dapat niyang maranasan? Hindi mapigilan minsan ni Jelly na mapaisip kung naging duwag ba siya, na magiging masaya kaya siya. Kung akong tatanungin mo, siguro. Kung di rin naging matapang ang asawa mo na kunin ang loob mo, kung di siya sumugal ulit, baka wala ngayong ganyang senaryo sa harapan natin. Pero alam mo, bilib din ako sa'yo eh. Kahit ang arte mo, babalikan mo rin pala siya. Biro pa ng kaibigan niya kaya natawa si Jelly. Hindi naman. Nahihiya lang ako at alam ko nasaktan ko siya noon. Gusto ko maging masaya siya dahil hindi ako sigurado kung magiging masaya ba siya sa akin. Magiging masaya siya sa'yo dahil sa'yo lang siya sasaya. O siya, aalis na ako ah. Ayoko maging third wheel niyo. Pakisabi sa asawa, pataasan niya yung sahod ko. Dahil kung hindi naman kayo magbabate. Dumila pa ito at saka naglakad pa alis. Tawa lang ay sinukli ni Jelly habang pinagmamasdan ng likuran ng kaibigan. Nagulat pa si Jelly nang halikan siya na mag-ama sa magkabilang pisngi. Tawa lang ng tawa si Jelly dahil sa pasaway na lalaking ito. Kanina ka pa nakangiti dyan ha, nagsiselos na ako. Biro pa ni Leonard. Loko, tapos na ba kayo ng anak natin? Baka naman pwede na tayo umuwi kasi magtatakip silim na. Uuwi na tayo? Kasi baka mingitian ka na naman dyan. Pagbibiro muli ni Leonard, kaya hindi na napigilan ng dalawa na tumawa na parang baliw. Magkahawak ang kamay. Karga ni Leonard ang anak nila at hindi mawala ang ngiti sa kanilang mga labi. The end.
At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Boss is My Ex-Fiancé. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!